Ang issue nito, ayaw gumana yung fan motor. So ito po, no, ayaw gumana yan. Pero gumagana naman yung motor compressor. So usually, kapag ganito yung issue, kapastor, no? Pero wala pa rin akong idea. I-check pa rin natin. So ngayon mga repairman, subukan natin, no? Ayan. So gumagana yung motor compressor pero hindi umiikot yung fan. Ayan, no? Motor compressor umuugong. Ayan, no? Okay. So check na natin mga ka-repairman. Full demo tutorial po ito, no? Kapag may umuugong, ibig sabihin motor compressor 'yon. Okay? So ngayon i-check natin. Kapag ganito yung issue, usually kapastor ng problema, no? Kapastor ng fan motor kaya ayaw umikot. Pero i-check pa rin natin para malaman. Ay. Unplug ko pala, no? Muntik na naman ako makuryente. Kung minsan nakakalimutan ko, naka-plug pa pala, no? Tapos kinakalikot ko. Ang mangyayari, nangingisay po tayo. Ayan, no? So hindi pa nabubuksan. Meron pang warranty sticker. So, eto yung capacitor. Okay, so nakabalot ng tape. Ayan, no? May pandikit, no? Kaya hindi natin mabasa yung microfarad niya. Ito. Okay, basahin natin yung microfarad kung ilan. Ayun, so napindot po natin yung camera, no? Kaya nag-off. So ngayon, ito, full demo tutorial pa rin ito. Walang cut yung camera, no? So bali, ito yung microfarad niya, 5 microfarad, no? Yung sa motor naman, nakalagay rito yung capacitor ng motor compressor. No? Okay, 12 yung motor compressor. Ayan, so 12 yung motor compressor tapos 5 yung motor fan. Okay, so ngayon test rin na natin yung capacitor ng fan. Kung bakit ito'y ayaw umikot, no? Ito, tester natin, select ng X1K. No, yung iba pagkabasa rito, ano, no? Times 1K. Tayo naman ang pagkabasa ko X1K. So kanya-kanya po tayong trip, no? Ayan, so paano malalaman kung alin dito yung capacitor ng fan? Paano malalaman kung alin yung capacitor ng fan, no? So bali ito, ituturo natin. Ayan po yung fan, no? Ito yung pagkabasa natin fan. Ayan ang capacitor ng fan, no? Tapos yung kasama niyan, ito, yung common. Yung yun po yung common, yung sama-samang lahat ng splicing. Tapos ito naman yung Herms po, no? Ayan, no? Herms yan ang tawag diyan. Okay, pero yan po yung capacitor ng motor compressor. Ayan, no? So bali diyan tayo mag-test sa fan tapos dito, ang dalawa na yan, okay? Alright, yan. Spot natin yung camera para mas malinaw. Yun. Test na natin, no? So, bago yon, kailangan ko munang alisin yung isang linya ng motor fan. Eto. Tanggalin muna to. Ayan, no? Tapos, angat ng konti ito, yung common, para makita natin yung terminal. Ayan, no? So, eto po siya, yung terminal. So, ngayon, test na natin. Ayun, walang reading. Ayun, mga ka-repairman, walang reading, oh. Walang reading. So, ibig sabihin po, capacitor ang problema. Okay, so i-test na naman natin yung motor compressor kung accurate pa, no, yung kanyang capacitor. So, ito yung motor compressor. Check natin. Ayan, no, gumalaw yung tester natin. Balik na rin natin. Ayan, no, so may reading. Ibig sabihin, okay pa yung sa motor compressor, no? So ngayon, ang problema natin, yung 5 microfarad ng capacitor ng fan.
Okay, so meron tayong diskarte dyan. Gagawin natin. Diskarte lang mga ka-repairman, no? So bali, ito yung diskarte natin. Kukuha tayo ng capacitor ng dryer. Ito. Ito, no? Capacitor ng dryer ay 5 microfarad, no? Pwede po ito. Pwede yan. Okay, pwede yan mga ka-repairman. Ayan, salpak na natin para masubukan na, no? Save lang sila, 450 volts, 5 microfarad. No, test natin yung capacitor ng dryer kung tama na 5 microfarad. Ayan, no, baliktarin natin. Yun, may reading, no? Baliktarin natin. Ayan, mga ka-repairman, no? So, ganyan malalaman kapag okay yung capacitor ng 5 microfarad, no? So, same lang sila. 5 microfarad, 450 volts. Ito naman, ay, mali, mga ka-repairman. Mali, no? Mali. Yon, so 1.5 lang siya. May bibili! Ayan, no? So, meron mali dito. Ayan, mga ka-repairman, pasensya na, no? Hindi ko siya ganun nakita. Buti na double check ko, no? So, ito pala yung problema. No? 1.5 lang pala, hindi siya 5 microfarad, no? Kaya nagtaka ako, ba't napakataas? Ayan, 1.5 lang po, no? Electric fan po, capacitor ang gagamitin natin. So, bali, ito kasi, no? Kala ko kasi 5 microfarad yung basa ko. Ngayon pala, 1.5. Hindi ko napansin yung 1. Ayan, no? So, lahat naman tayo nagkakamali, mga repairman, no? Ayan. So, sabi nito, 12, ayan, no? 12 plus 1.5. So, 1.5 UF po. 1.5 microfarad, no? Yung ating ilalagay. So, mga repairman, no? Kahit na ako'y gwapo, nagkakamali din, no? Ayan, so ngayon salpak na natin para masubukan na po, no? Ayan, so paano nga ba i-convert yung capacitor ng electric fan? So ganito lang, no? Kukuha tayo ng electrical tape. Ito. Okay, so gagawin natin, hindi ko siya alisin to, no? Kasi baka pagdating ng araw, papalitan ng stock, no? At least nakadutong pa rin yan. So, ito lang gagawin ko, no? Babalatan ko siya rito. Ayan, tapos, haba ko ng konti yung wire na to. Okay, yung isa dito. Ito yung fan, di ba? O, yan. Kapasta ng electric fan, lalagay natin. Yon, tapos, buhol natin, electrical tape. Ayan, so ganyan lang, no? I-tape na maayos para walang problema. Ayun, tapos ito naman yung isang wire na to, pupunta yan sa common dito. No, kahit alin diyan pwede. No, higpitan lang natin pagkakalagay. Ayun, tapos kahit alin diyan pwede, no? So, diyan na ako maglalagay sa block. Ayan, no? So, kahit alin po sa apat na yan, pwede kang mag-tap, no? Dahil nga common yan, sama-sama lahat. Okay, so, dyan ako magta-tap. Ayan, sigurado po, no, na ito po'y gagana na, yung kanyang fan motor, no? 101% gagana na po ito. Ayan, so, pasensya na po kanina, no? Kung tayo po'y nagkamali, akala ko talaga 5 yung pagkakabasa ko, no? Pero ako po'y nalito na. No? Kasi common sense na lang. Yung 5 microfarad po, pang motor ng dryer yon, no? So ako po nagtaka na sa una. Yon, kaya ako siya na double check na maayos. So ulitin ko mga repairman, no? Kahit na tayo gwapo, nagkakamali din po. Okay? Ayan, salpak na natin. Tapos ito, tago natin na maayos, no? Ayan, nasabi nga, nobody's perfect, no? Ayan.
Yan. So, susubukan na natin, no? Plug ko na siya. Yun, gumana na. Ayan, gumana na, oh. Ayan, gumana na, oh. Lakas ang ikot niya, oh. So, 1.5 capacitor po yan. Kasi yung motor niya, pang 1.5 lang. Alright.